Eleksyon naman sa Germany, tuloy na ang mga residente mapila ng solusyon laban sa illegal immigration. Habang pagbasura sa kasong katiwalian ni New York City Mayor Adams, biniti ng US prosecutor. At mga pader naman sa Jerusalem, tinatad ng mga larawan ng Israeli hostages. Para sa sentro ng balita, narito si Joyce Salamatin ng PTV. Tuloy ang nakatakdang eleksyon sa Germany ngayong linggo sa kabilayan ng galit ng mga botante at mainit na kampanyahan. Ikinadidismayan ng mga taga-Germany ang illegal immigration na nais nilang masolusyonan ngayong magpapalit ang liderato ng kanilang gobyerno. Nangunguna ngayon sa mga survey ang center-right Christian Democrats na may 29%. Nakakuha naman ng 21% ang Anti-Immigration Alternative for Germany o AfD Party. Napurnada naman ang apelang ipakawalang sala sa kaso ng katiwalian si New York Mayor Eric Adams matapos questionin ni US District Judge Dale Ho ang Justice Department sa desisyon nitong ibasura ang corruption case ni Adams na siyang dahilan ng pagbibitiw ng 8 piskal. Sinabi ni Acting Deputy Attorney General Emil Bov na ang kaso ay maaaring makaapekto sa seguridad at immigration ng bansa. Mariing iginit naman ng kampo ni Adams na walang naging kasunduan kapalit ng pagbasura ng kanyang kaso. Matatandaan na 5 federal charges ang kinakaharap ni Mayor Adams kung saan nasangkot siya sa bribery, wire fraud at pagsosolicit ng mga campaign contributions mula sa mga foreign nationals. Sa Jerusalem, mistulang naging poster wall ang ilang mga pader sa iba't ibang mga establishmento sa kanilang lugar. Nakapaskil kasi dito ang mga larawan ng umano'y Israeli hostages sa Gaza. Sa panawagan ng hashtag Bring Them Home, 6 pang bihag ang inaasahang palalayain sa Sabado na base sa umiiral na truce agreement sa pagitan ng Hamas at Israel. Bago ito, inaasahang ibabalik rin ng Hamas ang mga 14 na Israeli hostage kabilang na si Shiri Bibas at ang kanyang 2 anak. Sa kabila ng patuloy na tensyon, hindi bumibitaw ang mga pamilya sa pag-asa na muling makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.